Kapayapaan po sa lahat mga kaibigan at mga kapatid. Naway ang ating Panginoong Diyos ang siya pong gagabay po sa atin habang tinatalakay po natin ang kanyang salita mula po sa Biblia. Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Ang atin pong tatalakayin ngayon ay tungkol po sa iglesia na itinayo po ng Diyos at ang iglesia ng mga panganay. Bago po natin linawin yan, ipakinggan po muna natin ang sinasabi po ng isang mangangaral kung paano niya pinamamalian at itinutuwid ang katuruan ng ating kapatid na Eli Soriano. Sa video pong ito ay atin pong pag-aaralan ang mga maling aral ni Soriano patungkol sa tunay na iglesia. Ano-ano po ang mga maling aral ni Soriano patungkol po sa tunay na iglesia? Ang una ay ang pagtuturo niya na ang unang iglesia daw na itinatag ng ating Panginoon Diyos ay ang bansang Israel. The church in the wilderness. The church in the wilderness of Sinai. Yun po ang unang-unang iglesia na itinayo ng Diyos. Yun po ang Israel na kanyang kinuha sa Ehipto. Dinala niya sa bundok ng Sinai, tinawag na iglesia sa ilang ng Sinai. Church in the wilderness. Yun po ang unang-una sa lahat. May kapisanan na roon sa Israel pa. Yun nga ang tawag iglesia sa ilang. Yun ang unang-una po kasi nasa Hebreo, iglesia ng mga panganay. Wala naman po mauuna pa sa panganay kahit sa anak. Ang una sa lahat, panganay. Ang tawag ng Apostol Pablo, iglesia ng mga panganay. Sino ba yung mga panganay na yon? Sa 4:22 ng Exodo, ang nakasulat po'y ganito. At iyong sasabihin kay Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. Ang panganay ng Diyos ay ang Israel. Kaya sabi ng Panginoon kay Moises, palayain mo yung aking bayan, yung aking panganay na bayang Israel, sabi ng Panginoon. Sabihin mo kay Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel, ang aking anak, aking panganay. Kaya kapatid, ang iglesia ng mga panganay ang Israel. Yan po ang kauna-unahang iglesia. Ayon kay Soriano, ang bansang Israel daw ay tinawag ng Diyos na kanyang panganay. Batay po yan sa Exodo, Kapitulo 4, talatang 22. Ayon nga po sa kanyang argumento, ay may mas mauuna pa po ba sa panganay. Kaya ayon sa kanya, ang bansang Israel ang unang iglesia na itinatag ng ating Panginoon Diyos. Ang tanong po natin, tama po ba yung kanyang pananaw at pagtuturo na dahil po sa ang bansang Israel ay tinawag ng Diyos na kanyang panganay, ay i-consider na natin na ang unang iglesia na itinatag ng ating Panginoon, ito po ay ang bansang Israel. Ayon po sa Biblia, ang bansang Israel lang po ba yung tinatawag na panganay? Pakinggan po ninyo. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, ang talata naman ay 23. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Ano po yung dapat nating mapansin at maunawaan patungkol sa sulat na ito o pahayag na ito ni Apostol Pablo? Ang sabi po niya, sa pangkalahatang pulong at sa iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit. Ang tinutukoy niya po dito ay yung unang siglong iglesia po. Ito po ay kinabibilangan ng mga Hudyo at ng mga Hintil. Na ang sabi niya, ito po ay iglesia ng mga panganay na ang pangalan ay natatala sa langit. Kung yung argument ni Eliseo Soriano na ang Israel ang unang iglesia sapagkat tinawag itong panganay, sa talatang ito ay tinawag din ni Apostol Pablo na ang iglesia ay panganay. Ang tanong, sino sa kanila ang panganay? Yamang dalawa sila na tinawag na panganay. Dito makikita nyo po yung inconsistency ng mga pahayag at pagtuturo ni Soriano
na ang unang iglesia na itinatag ng Diyos ay ang bansang Israel dahil lamang sa tinawag itong panganay. Sabi po ng mga ngaral tungkol po sa Hebreo 12:23 tungkol po sa iglesia ng mga panganay na natatala sa langit. Sabi niya yung mga iglesia daw noong unang siglo pa. Kinabibilangan ng mga Hudyo at mga Hentil. Dapat po nating malaman na ang Hudyo ay nag-umpisa sa angkan ni Huda na anak po ni Jacob o si Israel. May 12 kasing anak si Jacob, sina Ruben, Simeon, Levi, Huda. Yun po ang pinanggalingan po ng mga Hudyo. Si Dan, si Neptali, si Gad, si Asher, si Isakar, si Zebulun, si Joseph, at si Benjamin. Yan po ang 12 anak po ni Jacob, ang naging 12 tribo po ng Israel. Ang kwento po, kaya po naging malakas ang Huda noong nagkasala po si Solomon sa ating Diyos dahil po sa sumunod po sa mga asawa niya at pinagtayo po niya ng mga dambana ng mga Diyos-Diyosan nila. Nagalit po ang Diyos sa kanya. Kaya ang ginawa po ng Diyos noong pagkamatay po ni Solomon at humalili ng kanyang anak at ang kanyang anak naman hindi po sumunod sa Diyos. Ang ginawa po ng Diyos ay ibinigay po niya ang 10 lipi, 10 tribo kay Jeroboam. At si Jeroboam na anak ni Solomon, ang naiwan po sa kanya ay ang Huda po at ang Benjamin. Yan po ay mababasa po natin sa Unang Hari, Kapitulo 11 at sa Kapitulo 12. Kaya naging makapangyarihan po ang mga Hudyo sa Israel dahil po doon nag-umpisa nung maghari po si Jeroboam na anak po ni Solomon. Ganon po nangyari, nagkadalawang faction po ang Israel nung araw. Yung 10 lipi pinagharian po ni Jeroboam at si Jeroboam naman pinagharian niya yung Huda sa Benjamin. Ituloy po natin. Isang talata pa po. Dito po sa aklat ng Genesis, 49 ang talata naman ay 3. Ruben, ikaw ang aking panganay, ang aking kapangyarihan, at siyang pasimula ng aking kalakasan. Siyang kasakdalan ng kamahalan at siyang kasakdalan ng kapangyarihan. Ang bansang Israel po kasi nung pinili ng ating Panginoon Diyos, kaya po siya tinawag ng Panginoon na aking panganay sapagkat ang plano ng ating Panginoon Diyos nung inirang o pinili niya ang bansang Israel ay sa pamamagitan ng bansang Israel ay i-convert sa tamang pananampalataya ang buong sanlibutan. Sa pamamagitan ng bansang Israel ay maihahayag sa mga tao ang kapangyarihan at kalakasan ng Diyos. Subalit bunga ng pagtalikod ng bansang Israel ay hindi po natupad ang plano sana ng ating Panginoon Diyos. Kaya po tinawag ang mga Kristiyano upang magpatuloy sa iglesia na itinatag ng ating Panginoon Diyos. Ang Kristiyano po ay hindi po tinawag upang ipagpatuloy ang sinasabing iglesia na itinatag ng Panginoong Diyos mula sa angkan ni Seth, mga kapatid. Hindi po pwede na ang Kristiyano ay ipagpatuloy yung mga naunang iglesia dahil ang ating Panginoong Hesukristo po ay may sariling ministeryo na iba sa mga naunang iglesia. Hebreo 8:6, datapwat ngayon kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal, palibhasay siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Napakaliwanag po ang sinasabi po ng Biblia, mga kapatid. Ngayon, kung hindi ang bansang Israel ang unang iglesia na itinatag ng ating Panginoon, ang tanong po natin, kailan ba nagpasimula ang pagtatatag ng ating Panginoon Diyos patungkol po sa tunay na iglesia? Upang atin pong malaman at maunawaan ang kasagutan sa tanong na iyan, ay dapat maunawaan din po natin na ang salitang iglesia, ito po ay galing sa Greek word na ekklesia. Ang katumbas po niyan o counterpart sa Hebrew, ito po ay kauhal. Ang salitang kauhal, ito po ay may kahulugang assembly, company, congregation, and multitude. Meaning to say, pag sinabing iglesia, ito po ay grupo ng mga tao na kumikilala sa Diyos at kinikilala rin ng Diyos na kanyang sariling bayan. Ngayon, kailan po ba nagpasimula na ang Diyos po ay tumawag ng mga tao o grupo ng mga tao na kumikilala sa Kanya at kinikilala niya rin na kanyang sariling pag-aari? Pakinggan po ninyo. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 4,
Ang talata po ay 25 hanggang 26. At nakilalang muli ni Adam ang kanyang asawa at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Seth, sapagkat anyay, binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel, sapagkat siya'y pinatay ni Cain. At nagkaanak naman si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Noon ay pinasimulan ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Ang talata po na aking binasa, ito po ay kasaysayan ng unang mga tao. Ang sabi nga po sa talata na ating binasa, si Adam daw ay nagkaroon ng anak. Ito po ay pinangalanan niyang Seth. Si Seth naman ay nagkaroon ng anak at tinawag niya naman ito na Enos. At mula sa lahi ni Seth sa pangunguna ni Enos, ang sabi, nagpasimula ang mga tao na tumawag sa pangalan ng Panginoon. Sa makatuwid, mula po sa lahi ni Seth ay nagkaroon po ng grupo ng mga tao na kumikilala o tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ito pong lahi ni Seth, una po ito sa bansang Israel. Hindi po ito basta kumikilala lang sa ating Panginoon Diyos. Ito po'y kinikilala rin ng ating Panginoon Diyos na kanyang sariling pag-aari. Dito po sa aklat pa rin ng Genesis, Kapitulo 6, ang talata naman ay 2. Na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. At sila'y nangagsikuha ng kani-kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Ang binasa ko po sa inyo, ito po'y maliwanag na pagtuturo patungkol sa dalawang uri ng tao sa panahon ng ating mga magulang. Ang sabi po sa talata, meron pong tinatawag na mga anak ng Diyos at meron naman tinatawag na mga anak ng tao. Yun pong mga anak ng Diyos, ito po ay mula po sa lahi ni Seth. Yun namang mga anak ng tao, ito naman po ay tumutukoy sa mga lahi ni Cain. Sa makatwid, yun pong lahi ni Seth, ito po'y kinikilala ng Diyos na kanyang sariling bayan. Ito po yung tinutukoy na kauhal o yung katumbas po sa Greek ay iglesia. Kaya po, meron pong iglesia na itinatag ang ating Panginoon, hindi po nauna ang bansang Israel. Ang unang itinatag ng Diyos, ito po yung lahi ni Seth. Subalit ayon po sa talata na ating binasa, yun pong mga anak ng Diyos o yung mga lahi ni Seth ay nagsikuha ng kani-kanyang asawa mula po sa lahi ni Cain. Kaya po ang naging resulta ay naging malaganap muli ang kasamaan at pagtalikod sa ating Panginoon Diyos. Subalit meron pong nalabi. Sa bawat pagtalikod, meron pong laging nalalabi upang magpatuloy yung tunay na iglesia. Kaya kahit kailan mula nang itatag ito ng ating Panginoon Diyos, ay hindi po ganap na nalipol o naitalikod ang tunay na iglesia. Lagi pong merong nalabi na naninindigan para sa panig ng Diyos. Kagaya nga po sa talata natin binasa, matapos pong tumalikod ng lahi ni Seth, ay meron pong nalabi. Ito nga po si Noe at ang kanyang sambahayan. Kaya po nung nilipol ng Diyos ang sanlibutan, ginunaw po ito sa pamamagitan ng tubig, ay nagpasimulang dumami muli ang tao sa pamamagitan ng lahi ni Noe. Subalit paglipas din po ng panahon, ay muling sumama ang mga tao at tumalikod sa ating Panginoon. Subalit kagaya ng aking binanggit, lagi pong merong nalabi na nananindigan sa ating Panginoon Diyos. Kaya nung tumalikod naman po yung lahi ni Noe, ang nangyari, nanindigan naman po si Abraham at ang kanyang sambahayan. At mula kay Abraham, ipinanganak nga po yung bansang Israel. Nung tumalikod naman po yung bansang Israel, meron na naman pong nalabi na nanindigan. At mula po sa nalabi, which is ang Panginoong Kristo, doon naman po na ipagpatuloy ang iglesia na itinatag ng Panginoon. Kaya mapapansin po ninyo na masyado na pong malayo ang bansang Israel para sabihin sila po yung unang itinatag na iglesia ng Panginoon. Pinatutunayan, sa panahon pa lamang ni Seth, ay meron na pong kauhal o eklesia, ang katumbas sa Greek, na mga tao na naninindigan, tumatawag sa Panginoon at kinikilala ng Diyos na kanyang sariling pag-aari. Kaya mali po ang aral ni Soriano
sa pagtuturo niya na ang unang iglesia na itinatag ng Panginoon ay ang bansang Israel dahil lamang sa tinawag itong panganay, sapagkat ayon nga po sa mga talata na ating binasa, ang bansang Israel hindi po sila ang nauna kundi ang lahi ni Seth. Kung pakikinggan po natin ang mga ngaral, ay napakaganda po ang kanyang kwento. Napakaganda po ng kanyang kwento. Nakakaengganyo po. Nagkaroon daw ng dalawang uri ang tao nung araw dahil sa kanyang talatang binasa sa Genesis 6:2. Meron daw pong tinawag na anak ng Diyos at meron din tinawag daw po na anak ng tao. At yun pong tinawag na anak ng Diyos ay yun pong lahi daw ni Seth. At yung anak daw ng tao, yun po ang lahi daw ni Cain. Ewan ko po kung saan po sa Biblia nabasa po ng mga ngaral na ating kaibigan itong sinasabi niya. Ituloy po nga natin sa 3. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya ay may laman. Gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. Ano po ang sinabi ng ating Panginoong Diyos? Ang aking espiritu, sabi niya, hindi raw po makikipagpunyagi sa tao. Tuloy po natin sa 4. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yaon, at pagkatapos din naman na makasiping ng mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao at mga kaanak sila sa kanila, ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon na mga lalaking bantog. Napakalinaw po ng sinasabi po ng Biblia. Yung mga higante po, yun po ang sinasabi po ng Diyos na kanyang espiritu. Kaya sinabi po niya na ang kanyang espiritu ay hindi po pwedeng makipagpunyagi sa mga tao dahil ang tao po ay may laman. Yung pong anak ng Diyos ay espiritu po ng Diyos yun. Yun po ang sinasabi po ng talata. Napakalinaw po ang sinasabi po ng Biblia. Huwag lang po hahaluan ng kwento. Ngayon po ay ating tanungin, lahi po ba ni Seth yung mga anak ng Diyos na humarap po sa Diyos na kasama po ni Satanas? Hub 1:6. Isang araw nga ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila. Lahi po ba ni Seth na nang gawin ng ating Panginoong Diyos ang sanglibutan ay nagsiawit po ang mga bituing pang-umaga kasama po ng mga anak po ng Diyos. Atin pong basahin sa Hub 38:4 patuloy. Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon? Kung iyong nalalaman, o sinong nagunat ng panukat diyan? Sa ano nalagay ang kanyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyaon? Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Ayan po ang sinasabi po ng ating Panginoong Diyos kay Job. Yung bang mga anak ng Diyos na nagsisiawit doon, lahi po ba ni Seth yun? Ay ginagawa pa lang po ang patibayan ng lupa. Si Ruben po, panganay po ni Israel yun. Ngayon po ay ating pong lilinawin kung ano po yung sinasabing itinatag po ng Diyos na iglesia at ang tinatawag na iglesia ng mga panganay. Umpisahan po natin sa kung sino po ang nauna sa lahat. Dapat po nating malaman mga kapatid na ang ating Panginoong Hesukristo, siya po ang nauna sa lahat ng mga bagay. Kolosas 1:16, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pasakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya, at siya ay una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Napakalinaw po naman ang sinasabi po ng Biblia. Una po sa lahat ng mga bagay ang ating Panginoong Hesukristo. At alalahanin po natin na ang ating Panginoong Hesukristo ay nagtayo ng iglesia. Matthew 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ano po ba ang iglesia? Yan po pinaliwanag na po ng ating kapatid na mga ngaral. Kauhal po kung tawagin sa Hebreo, isang grupo po ng mga mananamba po sa Diyos.
Yan po ang tinatawag na iglesia. Nung panganak na po si Enos, nag-umpisa na po silang sumamba sa Diyos. Pagka nagkaroon po ng sumamba sa Diyos na isang grupo, iglesia na po iyon kung tawagin. Ganon din po kay Moises. Noong nasa ilang po sila, sumamba rin po sila sa Diyos. Kaya tinawag po silang iglesia. Sa ilang. Yan po ang ibig sabihin po ng iglesia. Grupo po ng mananamba. Ang tanong po, sila po ba ay itinatagpo ng Diyos? Ang sinasabi po ng Biblia na itinatagpo ng Diyos, yan po sinasabi po ni Kristo. Matthew 16:18. At sinasabi ko na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ngayon po ay atin pong patutunayan na ito rin ang iglesia ng mga panganay. Kolosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Di po ba napakalinaw mga kapatid? Siya ang pasimula ng iglesia, ang panganay sa mga patay. At yung mga patay na yon, pagkabuhay nilang mag-uli, nakalakip ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay mga panganay din. Kaya ang tawag ay iglesia ng mga panganay. Ituloy po natin, sapagkat minagaling ang Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa Kanya, at sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa Kanya ang lahat ng mga bagay na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, sabi po ni Apostol Pablo, maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa sangkalangitan, at kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masama. Gayunmay, pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Napakaliwanag po ang sinasabi po ng Biblia mga kapatid. Sabi po, upang kayo'y iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan ng Diyos. At yan ang sinasabi po ng kapatid na mga ngaral na isang iglesia na nasa langit. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa Diyos na hukom ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Napakaliwanag po, mga espiritu po ng mga taong ganap na pinasakdal. Yan po yung natatala ang pangalan sa langit. Atin pong tanungin kung bakit po tinawag na panganay sa mga patay ang ating Panginoong Jesucristo. Sino po ba ang mga patay na sinasabi po? Atin pong basahin ang Roma 6:2 patuloy. Huwag nawang mangyari tayong mga patay na sa pagkakasala. Paano nga tayong mabubuhay pa riyan? O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Atin pong pakinggan po at unawain po ito mga kapatid. Yung mga tao pong nagsasabi o mga relihiyon nagsasabing hindi makapagligtas ang bautismo. At ang bautismo ay isang public acceptance na lang sa kanila. Yan po ang iniaaral nila sa tao. Ulitin po natin ang talata. O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay, sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli, na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus, upang ang katawang salarin ay mag-iba, at nang sa gayoy wag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Napakaliwanag po ang sinasabi po ng Biblia mga kapatid. Sabi po ni Apostol Pablo, kalakip na nailibing. Yung mga nabautismuhan po, nung inulublob po sa tubig yung ating katawan, kalakip po noon na nailibing sa ating Panginoong Jesucristo. At kung paano po ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay na mag-uli, kalakip din po yung mga nabautismuhan na yon na mabuhay din po sa pamamagitan po ng kaluwalhatian po ng Ama. At para malinawan po, atin pong basahin ang Efeso 2:1 patuloy.
At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, bagamat tayo nga'y patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas at tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus, upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Pinaupo po sa kalangitan, mga nabautismuhan po. At yun po ang sinasabi pong natatala po sa langit, mga kapatid. Yung natatala sa pangkalahatang pulong. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. At para susugan po natin na yung mga pangalan po ng mga nabautismuhan na itatala po sa langit, ay atin pong basahin yung 70 tao na isinugo po ng ating Panginoong Hesus, na binigyan niya ng kapangyarihan na magpalayas ng mga espiritong masasama, at nang bumalik sila kay Hesus, parang tuwang-tuwa sila na nakapagpapalayas sila ng demonyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At yun po ay mababasa po natin sa Lucas 10:20. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Napakaliwanag pong sinasabi po ng Biblia, mga kapatid. Yung mga pangalan po ng mga nabautismuhan, mga sumusunod kay Kristo, ay nakasulat po ang kanilang mga pangalan sa langit. Napakaliwanag po ang sinasabi po ng Biblia, mga kapatid. At hanggang dito na lamang po ako. Naway ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, sa pakikisama po ng Espiritu Santo ay sumasa atin po magpakailan, kailan paman. God bless po.